Yo, what's up mga master? Mark Music here. Sobrang dami ko ng tutorial nito mga master about sa paano magtono ng gitara. Malamang yung iba sa inyo is hindi na panood yung mga tutorial na yon. Kaya kung nag-i-start ka pa lang at gusto mong aralin kung paano magtono ng gitara, so ito na yon. Panoorin mo kasi ginawa na kita ng literal na mga string. Yung nota. Igagaranti ko sa inyo mga master, ito na yung video na mapapanood mo para malaman mo kung paano magtono ng gitara. Kaya makinig kayo ha, makinig kayo mga master. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Yung tinatawag na standard tuning yan, is hindi yung sabing yung E standard tuning, yan na yung standard. Actually, yung arrangement ng mga string yun. Dito na tayo kung paano ba itono yung mga string into standard E tuning. Yan. Standard E tuning yung unang itakil natin ngayon. Kasi maraming standard mga master. So ito na mga master, nag-simulate na ako ng fretboard. Yan, pasensyahan nyo na mga master ha. So ito mga master is yung fretboard natin. Nakalagay 12 frets lang kasi octave lang naman yung ibang frets. So, itong itim na to, ito yung nut natin, yung pinapatungan ng kwerdas. Dito rin natin ma-determine kung anong tuning sila. Then, ito, master take note, yung nandito, yung mga malalaking kwerdas, at dito yung malilit na kwerdas. Yan, take note dyan mga master ha. Parang sa chord chart, pag titignan natin, bakit baliktad? Kasi ang paliwanag niyan mga master is, naka self-preference tayo. Kumbaga, itong gitara ko, pag titignan ko to, example, pag tingnan ko siya dito, ang nakikita ko dito is yung malalaking kwerdas, dito maliliit. Ganon siya. Kaya yung C, ganito. Nakikita natin sa mga chord chart, di ba? Kaya hindi yan baliktad yung chord chart. Yan talaga yung tama. Yan yung proper. Ito mga master, yung hindi natin alam as beginners. Itong mga fretboard natin, itong mga frets na to, yan, nakasulat. Hindi ito yung nagdi-determine kung sample nasa third fret ka tapos yung shape mo or yung chords mo open na G. Hindi siya nagdi-determine na pag third fret talaga G yan. O di ba? Tapos pag third fret ulit tapos C yung chords mo open C, yan ay C. Hindi. Tandaan niyo mabuti mga master. Ang frets natin is nagdi-divide lang yan ng nota para malaman natin kung anong nota siya. Siya yung kumbaga yung nag-division, nagdi-divide na matatandaan natin yung mga nota per frets. Ang nota is nagmamatter sa kwerdas yan. Ito. Yung pinakita ko kanina ito. Ito is mga kwerdas. Yan. Tandaan nyo mga master ha. So ilalagay ko na yung kwerdas dito. So ito yung sinasabi ko mga master. Tandaan nyo mabuti mga master na yung mga nota na nasa string natin, ito yon. Yung palagi kong sinasabi na yung 12 notes, yung bilog na to. Yan. Kasi yan yung mga nakalagay sa mga nota natin chromatically. Yan. Kung napapansin nyo, nag-start tayo sa C. C, C sharp or D flat. Then D, D sharp, E, F, F sharp G, G sharp A sharp B, C. Dahil ito is pang number 12 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito 12. Ito yung octave niya. Then repeat lang din. C sharp, tapos D. Yun siya mga master. Ito ibig sabihin naka-random yan. Tingnan nyo dyan, wala Take note mga master, wala nang exempted ngayon kasi may tuner na. Sa cellphone, may mga tuner na tayo na app. Pwede nating i-download kahit wala tayong pambiling tuner. Sa tuner mga master, may dalawang klaseng tuner. Yung tinatawag na chromatic tuner at digital tuner. Kung nakikita natin yung parang ganito, para siyang urasan, kumbaga may arrow tapos nakatutok minsan dito or dito sa kanan, yan ganyan. Pag nakatutok siya sa kaliwa, yan, example, standard E tuning tayo. Ito yung itutunan natin, yung 6 string. Pag nakatutok siya sa kaliwa, ibig sabihin, hihigpitan natin siya. Parang ganito So, luwag siya kasi wala pa sa kanyang nota na E. So, pag hinigpitan natin yan, ganito, siyempre ang mangyayari sa kwerdas pag hinigpitan. Ganito talaga nagsisimulate ang ating string.
Yan, oh. So, E. Napunta na sa E. Yung arrow ng tuner natin is na gitna na. Yan. Pag lumagpas ka dyan, example F, so ang tuner natin, yung chromatic niya, dito tuturo yan sa kanan. Ibig sabihin, mahigpit ka na. So, ang gagawin mo is luluwagan mo yung kwerdas. Yan. O, luluwagan mo yung tuning peg. So, ganun lang ang gagawin mo mga master. So, ito, nalagay na natin yung E natin sa 6th string. And 5th string natin is A. So, kasi normally talaga, maluwag naman yung mga kwerdas natin paglagay. O, higpitan lang yan. Higpit. O, ito, hinigpit. G. Then, sunod is B. Then, same ng E string ang low at high. So, ito yung ating standard E tuning. So, ngayon, yung third fret natin is G chord yan. Ito yung nagpapatunay na G chord kasi nasa standard E tuning tayo. Then, yung fifth fret niya is pag magbabar chord ka dyan, A. Dito, yung first fret niya is F. Ito yung sinasabi ko na yung mga frets is siya yung nagdi-divide, siya yung na-identify yung ano yung mga nota na nakalagay sa kanya, kumbaga naka-designate. So, pag standard E tuning, third fret G. Ganon siya mga master. So ngayon, yung sinabi ko kanina na yung standard tuning is meron ding, siyempre iba-ibang standard din. So meron din tayong standard D tuning. So sa standard D tuning, ibig sabihin, gagawin lang natin itong D, yung ating 6th string, at lahat is magbabago din. Kailangan susundan natin. Depende sa ilan yung agwat, your distance ng kanyang kwerdas. So ito, pag niluwagan natin, siyempre gagawin natin siyang standard D tuning, luluwag tayo ng whole step. Ibig sabihin ng whole step, may pagitan na nota sa gitna, then ito, yan. So whole step. So, ang mangyayari, lahat ng string from 5 to 1, ganun din, whole step din pa atras. So, ito yung A, iatras natin, magiging G. Yung D, iatras natin, magiging C. Yung G, iatras natin, magiging F. Yung B, iatras natin, magiging A. Then, siyempre, yung ating E, magiging D. Yan. So, ito na ngayon yung tinatawag na standard D tuning. Ngayon, ito na mga master yung sinasabi ko kanina. Pag magko-chords ka dito sa third fret, hindi na siya G. Take note mga master, F na siya. Kaya pag ito yung tuning mo, tapos isabi mo na nasa G ka, yung daliri mo, yung chord mo, nasa third fret, hindi na siya G. Actually, F na siya mga master. Yung G nandito na sa fifth fret. Take note dyan mga master ha. Ito yung nagpapatunay na yung mga frets is hindi yan yung basihan ng chords. Nakasalalay talaga sa anong tuning mo. Pwede mo nga rin gawin standard F tuning eh. Ibig sabihin F, so igagawa mo dito F, so galing tayo sa D, so meron tayong 1, 2, 3. 3 frets. Kumbaga tatlong nota galing dito sa ating D. So susundan lang din natin yon, tatlong nota. So 1, 2, 3. Yan. Higpit, 1, 2, 3. Then 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Ito na ngayon yung standard F tuning. Meron tayong F, A sharp or B flat, D sharp or E flat, G sharp or A flat, C at F. So yung third fret niya is hindi na naman F. Yung third fret niya is G sharp or A flat. Yun siya mga master. Doon nagdi-determine yung chords. So dito na tayo mga master sa requested din. Paano daw yung mga drop tuning? So sa drop tuning, example meron tayong drop tuning. Ilalagay lang natin siya sa E standard tuning. So E standard tuning yung kanina, ito. Yan, yung lagi nating ginagamit na tuning. Pag sinabing drop D, ito lang yung isang kwerdas ang luluwagan mo. Gagawin mo siyang D. So, luluwagan mo siya. Gagawin mo siyang D. Yan. Kaya, isang pihitan na lang. Nakikita mo sa mga nagme-metal, di ba? Isang pihitan lang yung tatlong kwerdas or dalawang kwerdas.
Yung G nasa 5th fret, o isang pihitan lang. O, power chord ng G nasa 5th fret. Power chord ng F nasa 3rd fret. Yun siya mga master. So ngayon, dito naman tayo sa nagre-request din natin na master ano daw yung tuning ng mga slap shock. Ayan, sa slap shock kasi is meron silang drop C. So sa drop C mga master is ganon din yung concept niya. Kung kanina nandito tayo sa standard E tuning, ang gagawin muna natin siyang standard D tuning. Ito yung standard D tuning. Then, luluwagan mo lang din yung 6th string mo. Gagawin mong C. O yan, o yan. Ito na yung drop C na tinatawag. Bigat na tugtugan is slap shock. Ayan, ito. Yung G na chord dito, nasa 7th fret na. Yan, o layo di ba ng binaba. Kaya mabigat yung tugtugan ng slap shock kasi ito yung kanilang tuning. Yun siya mga master. So yun siya mga master. Ganon nangyayari yung ating mga kwerdas pag nagbabago-bago tayo ng tuning. Tandaan mabuti mga master na yung mga frets is hindi yan fix yung mga notes dyan. Sila is mga guide lang natin para matunto natin syempre yung chords, yung mga notes. Pero ang mga notes is nanggagaling talaga yan kung anong tuning tayo meron. Pag naka-standard E tuning tayo, itong chords na to is G. Yan. Kagaya nito, naka-standard E tuning siya. So ito ay G. So ngayon, pagpalagay na lang natin standard D tuning siya. So ito is F. F na to, hindi na to G. Ito rin yung concept ng mga kapo. Yan, take note mga masira. Yan yung concept ng kapo. Hindi nangangahulugan na naka-standard E tuning ka, tapos magkapo ka, example sa 5th fret. Tapos ganito yung chords mo, hindi na ito G. Nagkapo ka sa 5th fret, tapos ito yung chords mo, ito ay C. Yan. As beginners, napakahalaga pa rin na aralin mo yung mga notes talaga. Yung pagkakasunod-sunod, especially yung bilog na to, yan. 2 years na akong paulit-ulit dito sa bilog na to. Kasi napakahalaga niyan. Actually, mas mahalaga pa yan sa scale kasi galing dyan yung scale. At 12 notes na yan. Yun siya yung dahilan kung bakit sinasabi ko na ang kapo is hack. Kasi yung kapo is parang shortcut key kumbaga siya. Tatama rin na tayong aralin yung mga notes kasi pwede namang ikapo. Pag maluwag sa kanya yung tunog na ito, yung G, ikakapo ko dito, tapos iusod yung G dito. Yan, hanggang makuha yung tamang pitch kumbaga ng kumakanta. Okay naman yun, shortcut key nga siya, hack, kaya nga siya hack for beginners. Pero hindi naman nangangahulugan na yung kapo is bawal sa mga beginners. Wala akong sinabing bawal mga master. Kung maaari lang, mas maganda pa rin na alam natin yung mga chords, mga nota, kahit may kapo, alam natin i-identify. Yun yung mahalaga. Yun lang naman yun yung ibig kong sabihin. Kung masaya ka dyan sa kung anong kakayanan mo ngayon sa pagigitara, gusto mo magkapo, walang problema yan, magkapo ka. Pero kung meron ka pa rin parang pagnanais na gusto ko pang tuklasin pa ang mundo ng gitara, so ito yun mga master. Kailangan mong balikan yung mga basic na mga foundation, mga knowledge about sa fretboard. Kaya lagi kong sinasabi na unahin ang fretboard. Kasi siya yung ating mapa. Pag mabubuksan mo yung fretboard, hindi ka mawawala. Kahit saan ka itapon dyan. Kahit saan ka pa tumipa, alam mo yung tinitipa mo kung anong nota yan. Hanggang dito lang mga master, alam ko, natutunan nyo na ngayon magtono ng gitara. Kaya, wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo na hanggang ngayon mahirapan pa rin magtono ng gitara. So hanggang dito lang, this is Smart Music. God bless you all. Peace out.